Hello, Gemini Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 11 hanggang 17. So mga Gemini, hanapin po natin at alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po atin po yung sasagutin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, salamat po ha sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, nagko-comment. Nako, malaking tulong po yan para sa akin. Maraming salamat po. Kaya po sa mga new subscribers natin, hello po, welcome po sa ating channel. Continue lang po kayo sa pag-support every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Eight of Swords. Okay? Sabi dito ng yung Spirit Guides Gemini, ito yung linggo ng totoong paglaya mo doon sa isang bagay o sitwasyon na akala mo hindi ka makaalis, akala mo hindi ka makahanap ng solusyon, no? Ngayon, you will find out. Ito yung linggo ng pagliwanag or paggaan, parang ganyan. Yung akala mong tataliin ka ng mahabang panahon pero yun pala, madali mo nang malalagpasan. So congratulations, you are now on the really on the path of freedom. You're on the path of complete happiness and really acceptance. Kung ano man yung mga nangyari before, kung ano man yung mga kinasapitan mo before, ito yung panahon na parang unti-unti mo nang nagigets kung para saan yun, bakit kailangan mangyari yon, ano yung silbi nun, bakit ako na-stuck doon, and now na nakalaya ka dyan sa pagka-stuck na yan, you will realize kung ano yung pinaka-importanting lesson na madadala mo moving forward nang sa ganon hindi ka na makabalik doon sa stuck moment na yon. Okay? Congratulations. In the area of your core energy, meron po kayong the Tower card. Si Tower dito sinasabi, magbabago na. Kung dati parang nakatali ka, parang feeling mo wala kang magawa, nako, everything now is changing in your perspective, in your life, in your mindset, kung paano mo haharapin yung mga bagay-bagay, you are now enjoying yung mga changes. Ngayon, naiintindihan mo na change is what I need, change is necessary para maalis yung mga dapat maalis at makapasok na ng tuluyan kung ano talaga yung para sa'yo. This is really a revolutionary time for you, Gemini. Panahon to ng parang pagbabagong buhay, pagbabago ng atake, pagbabago ng pag-asa tungkol sa isang bagay o sa isang pagkakataon. Kung dati parang feeling mo, wala na, hanggang dito lang ako. Wala na hirap na ako, suko na ako. Biglang boom, may dumating na pagbabago and you are embracing this change kasi panahon na to for you for a new chapter. Congratulations. Tower card, the Hierophant. Tingnan mo naman, umaakyat ka sa hagdan patungo sa kaliwanagan ng mga bagay-bagay. Alam mo, sabi dito, you're gonna found a new passion. Parang meron kang pagtutuunan ng pansin na bagong-bago sa'yo para makalimutan mo or makawala ka totally doon sa mga remnants o sa mga sinapit mo in the past. Ramdam ko dito na you are now willing to undergo a new process, bagong pagkakaabalahan, bagong passion. Meron tutulong sa'yo. Ramdam ko dito. May tutulong sa'yo sa gitna ng mga pagbabago. Itong taong ito ang magpapaliwanag sa'yo na, huy, okay lang yan. Kaya mo yung daanan. Kaya mo yung lagpasan. Kasi sa panibagong gagawin mo, much better pa yung ibibigay sa'yo. So parang ikaw naman, oo nga no, tama ka.
So this person, kung ito man po ay mentor mo, friend, supervisor, co-worker, or family member, this person will really help you to understand kung ano yung mga nagbabago at ano yung maari kong makuha pa soon, no? So ma-enjoy mo rin yung hagdan paakyat tungkol sa pagbabago sa life mo. So do not worry. Panahon to, Gemini, for you to find your passion, to find kung ano yung bago mong pagkakaabalahan nang sa ganon magkaroon ng bagong direksyon yung buhay mo. Congratulations, okay? So, Gemini, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga pagbabago sa life mo na sabi mo, this is working for me? And ano yung mga newfound passion mo na sabi mo, wow, hindi ko akalain na may enjoy ko pala to, na pwede ko pala tong gawin sa buhay ko. For example, this week na-realize mo, ay, magaling pala ako mag-ganchilyo. Parang gusto ko nang bumili ng maraming yarn, gusto ko nang bumili ng maraming pattern, kasi magaling pala ako dito. Parang ganyan. O kaya you have a newfound appreciation sa SB19 o ngayon nakikinig ka na ng mga Korean na mga music, ganyan. So comment down below po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Wands. Sabi dito, focus ka on your own success. Huwag mo nang isipin pa yung opinion ng ibang tao o yung judgment ng iba. Many of you pinapayuhan din na wag nang i-compare ang sarili sa ibang tao. Halimbawa, itong kaibigan mo to nakabili ng bagong kotse. Pareho naman kayo halimbawa ng salary, pareho kayo ng trabaho, pero bakit siya may kotse na agad ako wala pa? Hayaan mo siya. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa kanya because meron kang mga sariling pangangailangan na dapat unahin. Meron kang sariling journey na dapat mong tahakin. So, do not feel less and do not feel disencouraged kung halimbawang discouraged rather na halimbawang merong meron ka naka-compare tungkol sa iyo at sa ibang tao na isipin mo na lang na sige, I'm happy for you. I'm happy for them. I'm happy for that person. Yung akin darating din yon at the right time. So, focus na lang tayo sa ating sariling mga ginagawa at huwag ka na ma-frustrate kapag medyo mabagal or medyo paandap-andap because nakita ko dito na kapag nakafocus ka at ine-enjoy mo yan, hindi mo iindahin yung bagal or tagal or dami ng workload. You will just do what you can every day at wag mo nang isipin pa yung ginagawa ng iba. Yung tayo, tayo. Yung atin, atin. Okay? Six of Wands. Tumalon. Kunin din natin. The Ten of Pentacles and the Justice card. Sabi dito, just do the right thing. Gawin mo lang yung para sa'yo, yung patas para sa'yo. Sabi dito, you really need to see the truth about your abundance. Sabi dito, imbes na nakatingin ka sa ibang tao, imbes na tinitignan mo yung meron sila kaysa yung meron ka, 'di ba? Panahon 'to para ma-appreciate mo yung mga bagay for yourself, no? Pagtuunan mo lang daw ng pansin yung mga pang long term mo, halimbawa yung negosyo mo, yung love life mo kung meron man, o kaya yung trabaho mo. Kung ano talaga yung kakapitan mo na long term, doon ka na lang mag-focus and do the right thing, no? Sabi nga dito, kapag nagsipag ka, kapag binigay mo ang lahat, gagantimpalaan ka ni universe ng karapat-dapat para sa iyo. Kaya nandito sa Justice card, ito ay reflection, no? Kung anong binigay mo, yun ang babalik. Kung tamad ka ngayon, naku, tatama rin din sa iyo sa universe. Kaya if you want to have more abundance and long-lasting na tagumpay, kailangan ilagak natin yung karapat-dapat para magtagumpay tayo this time. Okay? So, mga Gemini, ano ba yung, kwentuhan mo na tayo ha, ano ba yung dream job mo dati? Na akala mo, yun talaga yung para sa'yo. Tapos, ano naman yung job mo ngayon? Halimbawa, dati pangarap mo maging flight stewardess, talagang gigil na gigil ka dati. Tapos ngayon, ano ka pala? Banker o teller sa bangko. So, ano yung pagkakaiba ng dream job sa current job mo? Comment down below po. In the area of what you need, you have the Two of Swords. Sabi dito, you need to make a choice.
Tayo ba ay makokontento na lamang na nakukulong sa isang limitadong space? Ayaw nating gumalaw because ayaw nating magkamali ulit? Takot kang mag-decide because you don't know what to do and you feel like kapag nag-decide pa ako baka lalo kong mahirapan? Pinapayuhan ka dito to not play safe. Meron kang mga bagay sa buhay mo na kailangan mo talagang harapin at pagdesisyonan. Hindi ito yung punto na iiwas ka ng iiwas, maghahanap ka ng excuse, sabihin mo, ayoko pang mag-decide, hindi pa ako ready, or ayoko pang sabihin kasi ayoko munang pag-usapan yung bagay na yan. Ngayon ang panahon na parang tinatawag ka na harapin na to, pag-usapan na to, wala tayong choice. Parang ganyan. Okay? Two of Swords, the Three of Pentacles. Sabi dito, meron kang makakatulong na iba't ibang tao na maaaring magpagaan ng iyong desisyon. Pinapayuhan ka dito to really talk to them. Maaring kapatid mo to, kaibigan, co-worker, o magulang mo. No? Because these people are actually waiting for you na mag-confide sa kanila. Parang hinahayaan ka lang nila na, sige, siguro lalapit din siya sa atin para humingi ng tulong, pero ayaw kanilang pangunahan. Parang ganyan. Sinasabi dito na kung bubuksan mo lang daw ang sarili mo, you will open yourself to other people, you will open yourself for other people's opinion, guidance, tulong talaga, or assistance, no? Mas mapapadali daw yung choice mo. No? Mas mapapadali daw yung pag-iisip mo ng konkretong sagot kapag na-confide mo yan sa ibang tao. Halimbawa, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa sideline mong barbecuehan kasi sabi mo mahina ang kita tapos kulang ka pa sa oras kasi tumanggap ka ng bagong trabaho. So why not kausapin mo yung kapatid mo o kaya pamangkin mo, sila ang patauhin mo muna sa barbecuehan para maasikaso mo yung ibang bagay. Parang ganon. No, kailangan mo talaga mag-isip ngayon ng tamang aksyon, tamang desisyon, and the right people will be there para pagaanin sa'yo yung sagot dyan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Talagang nakaranas ka ng heartbreak. Itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Either rejections, talagang literal na heartbreak, o usaping puso ito sa'yo, o kaya talagang mga kasawi ang palad sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. And now, gusto mo nang magbago ang lahat. Ayaw mo na magstay sa pain na to. Ayaw mo na magstay sa kalugmukan na to. You want to change your story. You want to makabawi agad-agad. At kung isolated ang feeling mo ngayon, makakalagpas ka dyan once maghilom ka talaga, Gemini, sa mga rason ng mga pain na yan. Pinapayuhan ka dito na embrace change, embrace the new things, at unti-unti kang dadalhin ito sa katuwiran na gusto mo. No? Siguro nadapa ka noon, pero ramdam ko dito na you will understand why. Kung bakit kanya iniwan, kung bakit kayo naghiwalay, kung bakit nawala yung negosyo na yan, kung bakit natanggal sa trabahong yan. Kung ano man yung rason ng pain na ito, you will realize now na parang, okay, gets ko na. Alam ko na kung bakit. Ngayon, mas nagpapasalamat pa ako na nawala yon. Kasi mas gumagaan yung feeling, you are now embracing na, yes, may darating na bago, may darating na bago. Para nakasurvive ka, kumbaga. And ngayon, mas nag-iisip ka na lamang ng positibo kaysa lalong magdamdam at masaktan doon. Three of Swords, the Eight of Swords. Meron kang 8-8 here telling you of abundance and power. Yun ang angel number mo ngayon. Abundance and power. So, kayang-kaya mo daw kumawala sa mga bagay na to. Many of you, hanggang ngayon, sinisisi pa rin ang sarili sa mga nangyari. Many of you, nanliit. No? Parang naubusan ka ng confidence dahil sa mga nangyaring yon. Pero sabi dito, lesson lang yan. It should make you stronger, better, wiser, smarter. Okay? Hindi ka dapat madurog dito. Dapat ka pa nga mabuo dahil nalagpasan mo siya. So, begin to trust again. Let the change happen para makaabante ka na at makaangat ka na. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Sun card. In the near future, kita-kita ko dito, the Sun will smile at you again. No? Liliwanag din, giginhawa din. Maramdaman mo na parang, ay,
Salamat Lord. Tapos na yung bagyo. Tapos na yung unos. Parang ganyan. So congratulations. Talagang nakasurvive ka, nakalagpas ka. And you are now entering your next chapter. Mas masaya, mas malaya, mas magaan. Para nakakalabas-labas ka na ng walang dinadamdam. Kung meron po sa inyo nagkasakit ito nakaraang linggo, nakaraang buwan, asahan mo, talagang bubuti na yung kalusugan mo or lagay ng buhay mo in general. Kaya huwag ka na mabugnot ngayon, huwag ka nang malungkot dyan because the happy times are coming. Congratulations. Sun card, the star card. Wow, 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 wow. This is really milagro, no? There's something hopeful, powerful para sa'yo in the near future. Kumbaga, pagkatapos ng unos at mga pagbabago, heto ka, nabubuhayan ka ulit ng loob at susungkitin mo na yung iyong pinaghirapang wish or goal. Ramdam ko dito, meron kang dinadasal, meron kang minamanifest, no? Meron kang wini-wish, at talagang buong puso mong pinagdarasal na parang, God, please, ibigay mo to sa akin. God, please, I want this, I want that. In the near future, ang tabayanan mo, 19 days, 19 weeks, or 19 months after watching this video, masusungkit mo na happily yung iyong goal this time. Congratulations. In your challenge, meron po kayong the Five of Pentacles. Sabi dito, Gemini, alam ng yung spirit guides na nahihirapan ka, nag-i-struggle ka, and feeling ko, you're doing this on your own. Ayaw mong i-involve ang ibang tao, ayaw mong ipakita sa kanila na nahihirapan ka, ayaw mong ipakita sa kanila na pag umiiyak ka or malungkot ka, you always present yourself as the jolly, strong, happy person. Pero sabi dito, if hindi mo kayang mag-isa, you can really ask someone for their guidance, for their assistance, for their help. O kahit man lang gusto mo ng taong makakausap para lamang gumaan ang pakiramdam mo at hindi mo masyadong maramdaman yung pinagdaraanan mo. Pinapayuhan ka dito na talagang lumaban ka, sumulong ka, huwag kang huminto, huwag mong tambayan yung problema, huwag mong tambayan yung issue. No? Ito yung panahon na kailangan voluntarily mong isipin, matibay ako, matatag ako, ilalaban ko to, lalagpasan ko to. Okay? You have your strength. Gamitin mo kung saan ka magaling para nang sa ganun, mapivot mo to, malagpasan mo to. Okay? The Five of Pentacles is the Eight of Wands. Yes, sabi dito, mag-focus ka lang. Mag-focus ka lang muna sa isang bagay ngayon. Halimbawa, nag-focus ka muna ngayon sa negosyo after heartbreak. O halimbawa, na-lay off ka sa trabaho, mag-focus muna tayo sa mga anak. No? Maghanap ka ng isang pagkakaabalahan mo na magpapawili sa'yo at magpapakabisi ka doon para makalimutan mo yung hirap, pagod, struggle at pain na naranasan mo nitong nakaraan. Okay? So, ito yung panahon na talaga namang we will set our mind straight dun sa bagay na alam nating valuable this time. Example, hindi ka natanggap sa isang trabaho, halimbawa lang. So, syempre, painful yan. Medyo struggling yung part na yan. So, mag-focus na lang tayo, halimbawa muna sa ating sideline na negosyo. No? Doon mo ibuhos ang atensyon mo para pag nakabawi ka na at natanggap mo na kung ano yung nangyari, ready ka na ulit sumabak sa mga pagbabago at saka sa mga bagong diskarte mo. Parang ganon. Okay? In your fortune, meron kang breaking trail. A breakthrough is at hand. Sabi dito, malalagpasan mo na kung ano yung mga pinanggalingan mong hirap, pagod at kayod. Breakthrough is really surviving what happened. Tagumpay matapos ang isang may hirap na parte. Congratulations. In your fortune, meron kang the Nine of Wands. Dahil hindi ka nag-give up, dahil sabi mo, malakas ako, kaya ko to, ilalaban ko to, hindi ako susuko. Ramdam ko dito na patapos na, pa-ending na yung hardship na pinaghihirapan mo ngayon. Dahil nagpakatatag ka and the universe see kung gaano ka katibay at kung gaano ka kadeterminado para mapagtagumpayan yung isang bagay, here you are. Earning that power na yes, nakayanan ko. Yes, binigay din sa akin. Yes, nagkaroon din ng magandang resulta. So para po sa mga Gemini dyan na talagang gusto ng sumuko, nako. This is your sign. Huwag sumuko sa buhay. Huwag mong sukuan ang iyong sarili.
dahil meron pang magandang outcome na naghihintay para sa'yo. Kaya keep on fighting, keep on loving yourself. Change is coming for you. Talaga yung dating mahirap na gagaan, yung dating mailap, ngayon talaga mauhuli mo na. Congratulations. The Nine of Wands, the Four of Cups. Yes, hindi ka na malulumbay. Try ka ng try before, pero paulit-ulit din yung failure. Pero ngayon sabi mo, sige, isa pang chance, boom, dumating. No? So, parang nakita ko dito, nire-reward ni universe ang lahat ng sakripisyo mo. Nakita niya kung gaano ka seryoso sa bagay na ito. And now na binibigyan ka ng bago, i-embrace mo yan, huwag mong sayangin. Huwag mong maliitin ang sarili mo, kayang-kaya mo tong panghawakan, and do your best. Do your best and make the most out of this. Okay? In your divine messages, meron kang a personal issue reaches resolution. Sabi dito, kung meron kang mga problemang personal, nako, sabi ko nga ending na yan. Makakalagpas ka na rin dyan. At kung ano man yung kinakaharap mo, it will be successful. Okay? In your divine messages, meron kang the Ten of Cups. Oh, sabi dito ng yung spirit guides, this is really the great time for you to spend more time with your loved ones. Okay? Panahon to para pagtuunan ng pansin ng kaligayahan. Bond with your family, with your kids, with your friends. Kung malayo po kayo sa inyong kamag-anak, pwede naman po kayong mag-online, no? Chat or video call, di ba? Maraming paraan para mag-bonding time ka with your loved ones. Nakita ko dito na, I don't know, para maglagak ka ng isang araw lang na kumain kayo sabay-sabay, mag-malling kayo sabay-sabay, kung ayaw mo gumastos kahit sa bahay lang, video okay kayo sama-sama, mga ganon, no? Bonding time with your loved ones is essential para talagang lumakas ang loob mo, makapagpahinga ka, ma-reset lahat ng pagod, kayod at talagang struggle. And you will have another fuel para lumaban kinabukasan because you know you are loved, you are appreciated, you are protected, and they are rooting for you. Okay? Good for you. The Ten of Cups, the Devil card. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, minsan ikaw mismo yung mga gumagawa ng mga pinoproblema mo. Sabi dito, huwag kang magpakulong sa sarili mong mga negative na iniisip, no? Minsan nasa isip mo lang yan pero in your reality, hindi naman talaga magaganap or wala naman talagang basehan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. So para malusaw lahat ng mga takot na yan, stress, alinlangan, agam-agam, overthinking, bond with your family. Go out, enjoy your life. And panahon to para, I don't know why, parang sabi, panahon to para unahin mo naman muna yung kaligayahan mo. And with your family, you will feel that. Okay? So, wag ka na magpaburyong pa dyan sa mga negative mong iniisip. Enjoy, have fun, go out. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have fox, shrewdness, and resourcefulness, especially in business. Sabi dito, panahon na para magtipid, bantayang mabuti kung ano yung mga lumalabas na pera at yung mga kinikita, especially kung meron kang business. Panahon to para mag-strategize pagdating sa kaperahan. You have older woman, babae daw po na medyo may edad sa'yo, baka lola mo, nanay mo, tita mo, or katrabaho mo na medyo may edad, may concern daw sa kanya, kausapin mo. Bonding time kayo this time. You also have lobster, financial pinch. Yes, sabi ko nga sa inyo, magtipid dahil nakita ko dito, baka meron kang pagkakagastosan soon na kailangan meron kang nakasube para meron kang panggastos. Okay? You have gone an exciting event. Wow, baka maaaring meron kang pupuntahan na exciting event kaya kailangan mo magtipid para meron kang panggastos doon. Pambili ng damit halimbawa, o pamasahe, or pang-entrance, baka manonood ka ng concert soon, di ba? So, kung ano naman tong exciting event na to, talagang kailangan mong paghandaan. Congratulations. Ang outcome ni Gemini for May 11 to 17, you have the Four of Pentacles. Nakita ko dito, Gemini, handa ka nang i-let go, yung mga ka-let go, and you are now more appreciating kung ano yung valuable sa buhay mo. Magulang, kapatid, anak, trabaho, negosyo, tapos kung ano man yung mga nawala at wala nang saysay, ngayon mas maluwag na sa puso mong bitawan. Wala nang bitterness,
Wala ng galit, wala ng pagsisisi, na-realize mo na that is life. It is what it is. Parang ganon. Okay? The Four of Pentacles, the Eight of Cups. Yes, talagang iiwanan mo na yung hindi ka yakap-yakap. Ngayon, I don't know, parang mas matapang ka, mas confident ka, parang ready ka na talaga sa mga pagbabago. Ready ka nang harapin, yakapin, yung kayang iabot sa'yo ni God. So parang sabi mo, God, bring it on. Ibigay mo sa akin yung mga bagong bagay kasi excited ka na for something new. Congratulations. Okay? So Gemini, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Inhale. Tumilapon si Magician card. Sige. Exhale. The answer to your question. Beautiful. Beautiful. Okay? At the bottom, meron po kayong the Queen of Swords. So pinapayuhan ka ngayon, Gemini, ng iyong spirit guides na mag-decide ka na. Parang you need now to have clarity. Dapat ka na daw maliwanagan sa tamang aksyon, and this action ay dapat mong panindigan. Okay? Alam ko nahihirapan ka, you feel so left out, hindi mo maisip or malaman man lamang kung ano yung tamang direksyon or tamang aksyon sa bagay na ito. You're struggling. Nahihirapan ka dito. Minsan hindi ka makatulog. Minsan hindi mo alam kung ano dapat kong gawin. Urong-sulong ka minsan. But here, sabi dito, katigan mo ang iyong sariling kaisipan. No? You have what it takes para gawin yung bagay na yan. Huwag mong questionin ang sarili mo because kayang-kaya mo. No? Ngayon, panahon na para mamili. Alam kong merong confusion sa isip mo kung kanan o kaliwa, siya ba o ito, atras or abante. Ramdam ko na marami ka ring options sa pinag-iisipan. Marami ka ring mga pintuan na parang gusto mo lang nakabukas just in case. No? Hindi mo pa maisip kung saan ba talaga ako magko-commit. Pero sabi dito, panahon na for you to really take action on something na alam mong dapat ko nang pagdesisyonan. Alam ko meron ka na naiisip, nagududa ka lamang, or wala ka lang talagang confidence at this point sa question mo na yan. Pero sabi dito, soon you will be cleared. Maliliwanagan ka din sa mga dapat mong piliin. Panahon na to stand up, panahon na to really make a choice this time. You have the Magician card here telling you, posible, kayang-kaya mo to. Okay? If you're asking for a question, yes or no, the answer is yes. Pero, Gemini, kailangan mo ibangon ang sarili mo para makita mo yung mga full potential sa paligid. Kung feeling mo nahihirapan ka at down na down ka, paano mo makikita yung mga pintuan para sa'yo? Diba? So, be strong, stand up, make a choice, maging matapang ka ngayon, na piliin yung tamang landas para sa'yo. May choice ka. Kayang-kaya mo yan. Okay? So, Gemini, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 11 to 17. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.